Huwag po kayong magagalit sa akin dahil ito naman pong sasabihin ko sa inyo ay mayroon naman po akong patunay, ano? Pero ito lang po ang sasabihin ko, yun pong mga nabakunahan noong kasagsagan ng mayroong COVID-19 ay mamamatay sa 2030. Lahat po yan nabakunahan ng nung panahon ng COVID-19. Ayun po, yan po ang totoo dyan. At mamaya po, babalikan po natin yan. At para maiisa-isa ko sa inyo kung bakit ganon. Ngayon, Mr. Birana, mayroon pa po bang solusyon doon sa mga nabakunahan? Mayroon naman po. At kaya nga panatilihin yung makinig lang dito sa ating dinadaldal at dito na po papasok yung madalas nyong naririnig sa akin na kahit walang kakwinta-kwinta itong dinadaldal ko, darating ang araw na magkakaroon din ng kwinta at marirealize nyo na totoo pala yung mga sinasabi ko. So doon na po papasok yon. Anyway, mamaya na po natin balikan yan at uunahin po muna natin yung importante ngayon sa panahong ito na kung saan po ay dito na po talagang matutuluyan na malulumpo itong mga kababayan nating mga mahihirap sa buhay. Dahil ngayon pong katapusan ng Marso ay magiging 150 na po ang kilo ng bigas. Grabe. So, paano pa makasurvive itong mga kababayan natin? 150 po. Pagsapit po ng itong katapusan ng Marso ay yun na po yung magiging presyo. Ito po ha. Ito yung po yung katibayan natin na grabe. Panoorin nyo lang po at lalapit lang natin sa mikropono, no? Kasi hindi nyo naman mapapanood ko, igaganyan ko. Sige, ito na po ha. Maagang abiso sa lahat na tataas ang presyo ng bigas na aabot sa 150 pesos ang isang kilo simula sa March 30. Ang mga lugar na unang maaapektuhan ay makikita sa post namin, pakitingnan. E-share post na ito sa mga kilala mo. Maagang abiso sa lahat na tataas ang presyo ng bigas na aabot sa 150 pesos ang isang kilo simula sa March 30. Madyan yan. So, makaka-afford pa ba itong mga kababayan natin? Kung yung pong wala pa pong gira yan ha. Wala pa pong gira dito. Pero ganito na, daig pa po tayo ng ginira. Sa totoo lang po. Dahil nga, sa totoo lang, wala na po talagang masulingan ang ating mga kababayan. Lalo na po itong mga mahihirap nating kababayan. Talagang nakakadurog ng puso. Nakakaiyak lang na ganito ang nangyayari sa atin. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin yung mga pagnanakaw nito, mga buwisit ng mga politikong ito. Kaya nga po, tuloy-tuloy lang po yung aking dalangin na kayong mga congressman at mga senador na mga magnanakaw, mamatay na lang kayong lahat, mauna na kayo. Kasi kayo talaga ang totoong piste ng lipunan. Madyanin mo yan. Ay parang tatlong doble yung pong pagtaas. Magkano ba ang bigas ngayon? Kasi hindi naman po kasi ako bumibili, kaya hindi ko po alam ang presyo, pero parang ang tansya ko yata mga 40 yata or 45 ganun yata ang bigas. So ngayon magiging 150. So triple po yung itinaas ng presyo ng bigas. So wala na. Baka kumain na lang ng buhangin itong ating mga kababayan. Ito na po yung, dito na po yung pumapasok yung kung inyo pong nasubaybayan yung mga dinaldal ko nung una, baka matulad po tayo sa Nigeria na kumakain po talaga sila ng literal na lupa ang kinakain. Pinoproseso lang po nila.
Lupa po yun. At ganun po kahirap ay yung mga kababayan, yung mga tao sa Nigeria, lalo na yung mga nasa liblib na lugar. At lupa na po talaga literal na kinakain na. Yun po yung sinasabi ko dyan sa mga nakaraang vlog ko. Kung hindi natin maagapan ito, yung talamak na pagnanakaw nitong mga kawatang mga official na ito or mga politikong ito, hindi malayong mangyayari din sa atin yan. Anyway, dito po sa sinasabi nitong 150, ulitin lang po natin, ha? Para lang po maintindihan ninyo, no? Mga lugar na unang maaapektuhan ay makikita sa post namin, pakitingnan. E-share post na ito sa mga kilala mo. Maagang abiso sa lahat na tataas ang presyo ng bigas na aabot sa 150 pesos ang isang kilo Ayun po. simula sa March 30. Ang mga O yan po eh. Ay. Paano pa mabuhay itong ating mga kababayan? Sa akin po walang problema eh. Sa totoo lang po. Una, hindi po ako bumibili ng bigas. At ang pinakakuan pa po dyan, ang hindi ko rin problema, yung hindi na po ako kumakain talaga ng kanin. So, dito sa amin, sa mga lalo na itong mga tauhan ko, yan lang po, hindi po namin binibili rito ng bigas. At nasabi ko naman po yan dyan sa mga nakaraang vlog ko. So kaya kung tutuusin, hindi po kami apektado, lalo na ako. Ang pinoproblema ko pong malaki talaga ay itong mga kababayan natin. Kaya dito po sa mga iniikutan namin ay nasusurvive pa. At sobra-sobra pa kung tutuusin. At mayroon pang natitira para di sa mga tauhan ko. Mamigay man po ako. Dahil sinabi ko naman po, merong sarili kaming pataniman ng palay dito. At yun po ang nakakalungkot dito. Ngayon ay wala po muna akong itatapik sa mga bullshit ng mga politiko ito. Baka mag-init lang po ang ulo ko, no? Dahil linggo naman ngayon, ayun pong para naman sa inyong mga subscriber ko. Itong itatapik natin na yun nga po, balikan na po natin. Yun pong sinasabi ko kanina, na yun pong nabakunahan ng noong COVID-19 ay hanggang 2030 na lang po sila mabubuhay. Mga matay na po lahat yan. Isa pa po nakakalungkot yan. Ngayon, alam ko po lahat kayo na bakunahan. Kung mayroon man pong hindi nabakunahan dyan, napakadalang po, iilan-ilan lang at sigurado po ako nabakunahan po kayo. Marami at kaunting porsyento lang po. Baka 1, 2, 3 lang yung mga hindi nagpabakuna. Ngayon, sabi ko nga, kung mamamatay sila ng ngayong 2030, yung mga nabakunahan, at ako kasi hindi talaga ako nagpabakuna, so ibig sabihin, ako na lang ang matitira din sa mundong ito, dito sa Pilipinas. Dahil hindi po ako nagpabakuna eh. Ngayon, mayroon ba akong prueba dito sa sinasabi ko? Mayroon po. Mamaya-maya lang po at ipaparinig ko sa inyo. Ipapanood ko sa inyo. At ini-explain ko lang po sa inyo muna. Natatandaan niyo pa po ba? Noong yung blinag ko, yung sinasabi ko dyan, noong COVID-19 na yon, dahil daldal ako ng daldal, na ang sinasabi ko dati, mga kababayan, kasi Facebook Live pa lang po ako noon, wala pa po itong YouTube channel ko. Daldal ako ng daldal, na ang sinasabi ko, sa lahat po ako na makakarinig nitong live ko dito sa Facebook, kumuha lang po kayo ng usbong ng sampalok at kung halimbawa lalabas man kayo ng bahay, magngata lang po kayo ng talbos ng sampalok. Alam niyo po ba yung wala po akong katigil-tigil sa kadadaldal ng COVID-19 na yun.
At yung iba pa nga po sinasadya ko pa napuntahan. Mismo baka magbaka sakali ako na hindi nila narinig yung aking live sa Facebook. Iniisa-isa ko pa po yung mga bahay na kaya kong abutin nung time na yon. Tinuturo ko nga po yung Sampaloc. Usbong ng Sampaloc, Magngata lang. Dahil yun po yung purpose po nun para habang nagnangata kayo ng talbos ng Sampaloc ay hindi po kayo papasukan ng virus na yun po ay sisira ng inyong respiratory, yung COVID-19 na yan. At marami po ang sumunod. Yun po mga followers ko, mga sumunod po yun. Ang nakakalungkot po doon, di ba ikininto ko na po ito sa inyo? Ang nakakalungkot po doon, mismong kapitbahay ko, pinuntahan ko pa, tinuruan ko, maliban doon sa Facebook live ko, pinuntahan ko pa ng personal na sabi ko, huwag kayong lalabas ng bahay hanggat hindi kayo nagnangata ng usbong ng Sampaloc. Anong sabi noon sa akin? Nasisiraan na raw ako ng ulo. At na mayroon na raw tama yung ulo ko. So, ganun po yung inabot kong panlalait sa akin. Bagamat ang purpose ko lang naman ay mailigtas silang lahat. At ganun din po sa mga followers ko. Yun lang naman po ang purpose ko. Wala na po iba. Okay. Sa kasamaang palad, yung pong mga sumunod sa akin nangati ang lalamunan nila. Hindi po sila nakaranas. Dahil doon siya tinuro ko ngayon. Pero yung pong kapitbahay ko na sinadya ko pang turuan, lahat po yun ng mga pamilya. Was out po silang lahat. Patay po silang lahat. So, wala na po akong magagawa doon. Ngayon, yung mga followers ko sa Facebook ay talagang naniwala sila at ginawa nila. So, wala man lang akong nakuhang feedback na mayroong tinamaan ng COVID. Ito na po yung ito na po ang masakit sa akin na dati. Dahil sinasabi ko rin po sa live ko sa Facebook, kung maaari lang sana huwag kayong magpabakuna. Huwag po. Dahil alam ko na po yung bakuna na yan ay kung na nga po kung huwag na po sa akin manggaling, ano po yung sinasabi dati ni Trump nung presidente pa po si Trump, pangalawang balik lang po nito ni Trump ngayon si Trump din po ang presidente nung COVID time na yon. Anong sabi ni Trump noon? Yang virus na yan ay China virus, gawa ng China. So kaya po, ganun po yung daldal ako ng daldal dati. Sigaw ako ng sigaw sa Facebook live ko. Huwag na huwag kayong magpapabakuna. Pero sa kasamaang palad, ay dahil nga lahat naman tinakot na hindi ka makakalabas, hindi ka magpabakuna, hindi ka i-honor sa kahit na saan pagka hindi ka nagpabakuna. So yung iba po talaga dyan ay napilitan. So doon po ay talagang wala na akong magawa doon. Dahil kahit na hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng aking Facebook account na yon, nagsisisigaw ako. Huwag kayong magpabakuna. So, yun po. Ang end ng Facebook account ko, isinara, pinasara ng Facebook. At hanggang ngayon po ay hindi ko ma-recover. Katunayan, nandoon po lahat. Maging yung mga binigyan ko ng grocery. Yung hindi po grocery na nakabagbag, hindi po. Tindahan po na grocery. May mga binigyan po ako mga raffle. Lalo na po itong mga relo. Halos isang dump truck yata na relo ang pinamigay ko noong time na yon. Dahil gusto ko lang po talaga na kahit pa paano ay maibsan yung kalungkutan ng ating mga kababayan. Yun po yan.
Nandun po lahat, yung mga pinamigay kong mga motorsiklo, mga pinamigay kong mga bisikleta, pinamigay kong tricycle at jeep. Nandun po lahat. Sayang nga lang po ngayon at hindi ko talaga mabuksan na yung Facebook account ko na yan. Dahil nga po sa kadaldalan ko, hindi na po ako naglulubay doon sa pasasabing huwag na huwag kayong magpabakuna. Yun, sinara ng Facebook. Kaya ko po ikinikwento ito. Mabalik na po tayo dito ngayon. Dahil naikwento ko na po yung sampalok na yun. At ngayon naman po ay mayroon akong sinasabi, if ever na may dumating uli na mga ganitong pagkakataon at mas matindi pa, kaya ko po itinuro yung kalamansi at saka sili. At bagamat wala pa yung virus na pinaglalaanan natin ng kalamansi at saka sili, marami na rin pong nagpapatunay dyan. Pag nangati yung lalamunan nila, masama ang pakiramdam nila dahil yung parang sisipunin sila na nakabara na yung sipon nila sa lalamunan nila. Nag-i-spray lang sila. At on the spot, gumagaling sila. So yun po yung indication na yun pong sinasabi ko rito ay may katotohanan. Bagamat hindi pa natin napapatunayan ninyo dahil wala pa namang another na virus. Dahil tapos na po tayo doon sa sampalok na yun. So ngayon, ito po yung itinuturo ko ng kalamansi at saka sili. Pero, napakarami pong batikos akong natanggap. Kagaya po nung ikininto ko na may mga nag-comment dyan. Yung isa lang po dyan yung babanggitin ko yung nag-comment na kalamansi at saka sili. Lagyan ko na lang daw ng tuyo. Masarap na raw sausawan ng inihaw na hito. Yun po yung mga pang-i-insulto sa akin. Ganun pa man, ay sinasabi ko po, okay lang. Walang problema. Ang sa akin po rito, basta para sa akin, nagtuturo ako ng ganon. Total, hindi naman ako naniningil sa inyo ng kahit na sintabos doon sa pagbibigay ko ng impormasyon na ganyan, pagtuturo ko sa inyo. At never mangyayari yon na maniningil ako. So ngayon, kaya ko po ikinikwento ito dahil nga ang dami talagang ang dami pong bumati ko sa akin noon. Ngayon na naman, itong sinasabi ko sa inyo na yung mga nagpabakuna ng COVID-19 ay hanggang 2030 na lang po sila mabubuhay. Huwag po kayong mainip at mamaya-maya po ay ipaparinig ko sa inyo yung naging resulta ng World Health Organization. Doon sa pag-aaral nila yung COVID-19 na yan na bakuna. Alam niyo po ba, yung bakuna po na yan, pag ibinakuna yan sa inyo, naghahalo na po sa dugo yan. So, yung pag-aaral ng World Health Organization na pag-alaman na yung dugo na nananalaytay doon sa mga nabakunahan noong COVID-19 na yon ay hanggang doon lang. So ngayon, ang tanong, Mr. Berana, mayroon pa bang lunas? Yung mga dahil wala talaga, lahat talaga nakapagpabakuna. So, ate ka, mas maganda siguro muna iparinig ko muna ito bago ako magtuloy-tuloy ng explanation, no? Para maintindihan po ninyo. Bago ako magtuloy-tuloy ng explanation ay ito muna ipaparinig ko sa inyo. Ito na po ha. Makinig po mabuti.
Palala sa lahat ng nagpabakuna noong COVID-19 ay hanggang taong 2030 na lang ang itatagal nyo ayon yan sa Health Organization. Bago yan, makakaranas muna kayo ng panlalabo ng mata, pangihina ng katawan, hirap sa paghinga, madaling mapagod, cancer at sakit sa puso. Huwag gawing biro ang post na ito share para marami ang maalerto. Nasa post namin ang mga vaccine na may side effect. Tingnan. Palala sa lahat ng nagpabakuna noong COVID-19 ay hanggang taong 2030 na lang ang itatagal nyo ayon yan sa Health Organization. Bago yan, makakaranas muna kayo ng panlalabo ng mata, pangihina ng katawan, hirap sa paghinga, madaling mapagod, cancer at sakit sa puso. Huwag gawing biro ang post na ito share para marami ang maalerto. Nasa post namin ang mga vaccine na may side effect. Tingnan. O yan po. So, hindi po sa akin ang galing yan. Nanggaling po yan sa isang reporter at yan po yung lumabas sa pag-aaral ng World Health Organization. Ngayon, ipapaliwanag ko lang po na yan pong ipinambaksin na yan. Kuwan po yan eh. Hindi lamang negosyo yung ginawa nila rito sa virus na ito, kundi ang isa pang purpose nito, yung mabawasan ang population ng mundo. Yan po yan. Kaya, malas na lang po talaga yung nakapagpabakuna. Pero sabi ko nga po, ay lalo na dito sa mga subscriber ko, huwag po kayong ibinalita ko lang ito para hindi ko gustong takutin kayo. Lalo na kayo sa mga subscriber ko, huwag po kayong mag-alala. Dahil mayroon pa pong solution dyan. Napakadali po. Kasi sa totoo lang po, kung lahat yan ay gawa ng tao, gawa lang din ng tao ang lulunas dyan. Tandaan po ninyo. So, mayroon ba tayong magagawang lunas dyan? Mayroon po. Pero, magmula po ngayon, ay ugaliin nyo po na huwag lang yung title ang binabasa ninyo. Ugaliin nyo lang po panoorin ito. Dahil alam nyo po kung bakit. Hindi ko po i-discuss dito yung pwede kong itulong sa inyo na para tanggalin yung lason sa dugo ninyo. Na para makalibre kayo sa 2030 na hindi kayo mamamatay. Hindi po sa akin galing yan, ha? Galing po yan sa World Health Organization. Ngayon, hindi ka po basta-basta i-discuss dito. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil po sa sama ng loob ko, magmula pa doon sa Sampaloc dati, at saka dito sa Kalamansi at saka Sili na ito, ay binabatikos na ako. Ngayon, kung ituturo ko dito sa inyo na ituturo ko dito sa inyo, ang makakalibre dito at magbibenepisyo rito, yung mga nang insulto sa akin. Bakit ko gagawin ito? Kung ininsulto na nga nila ako ng bongga-bongga, bakit ko naman sila tuturuan ngayon na para tanggalin yung lason or virus na in-inject nila sa inyo? Hindi ko po gagawin yun. Ngayon, ito lang po yung kwan ko, yung ipapaliwanag ko sa inyo. Ituturo ko po dito sa kwan, sa public, itong kasi sa totoo lang masama talaga ang loob ko eh. Dahil unang-una ako nilalayo ko na kayo sa tiyak na kamatayan, i-insultuhin niyo pa ako. Kaya ngayon, maniningil ako. Anong klaseng paniningil? Pira ba? No way! Hindi ko po kailangan ng pira. Tandaan nyo lagi yan, ha? Never na nangailangan ng pira kahit na mabuhay pa man ako ng 1,000 taon pa. Kahit na anong pira, wala na po akong kailangan. Katunayan, hindi po ako humahawak ng pira. Dahil sinabi ko na po sa inyo, pag nakakahawak ako ng pira,
pumapangit ako. Ayoko pong mangyari, ayoko pong gustuhin, hindi ko na po gustuhin na pumangit pa ako na kasing mukha ko itong sinagadon na pagkalalaki ng ilong. Kamukha ko itong si Abante na purang mukhang bayawak at maging kamukha ko yung pare na adik. Ayoko pong gadon. Kaya hindi na po napasasayaran ng pira ang mga palad ko ito. Dahil pumapangit ako. Anyway, patalastas ko lang po yan na seryoso. Pero, mabalik na po tayo dito ngayon sa kwan. Sa mabubuhay na lang yung mga nagpa-vaccine hanggang 2030. Sabi ko nga po, may solution. Yan ay kung magpalitan lang tayo. Sabi ko, maniningil na ako ngayon eh. Pero hindi pira ang sisingilin ko sa inyo. Ano ang sisingilin ko sa inyo? Kasi tingnan nyo ha, kahit anong ganda ng kabutihan ng ginagawa ko rito, napapansin niyo ba? Na lagi kong binibigay na hint sa inyo, yung sinasabi ko lagi na, wala mang kakwinta-kwinta itong dinadaldal ko. Darating ang araw, makikilala ninyo ako at marirealize ninyo na may kwinta pala itong dinadaldal ko. Ito na nga, dito na tayo pupunta. So ngayon, wag muna nating pag-usapan itong mga subscriber ko. Dahil mayroon, pinag-iisipan ko yan kung paano ko ituturo sa kanila para matanggal yung lason sa katawan nila. Ang sinasabi ko po rito, yung mga hindi ko pa subscriber. At alam ko rin na marami dito sa mga subscriber ko, ang wala lang, baliwala lang. Alam ko yan. Sayang, nakarating ka na sa akin, hindi mo pa pinanindigan. Kaya ito, hindi ka makakalibre dito. Tiyak, alam ko, nagpabakuna ka nung COVID na yon. Kung hindi ka naging aktibo ngayon din sa channel ko, ikaw ang lugi. Ngayon, kaya sabi ko nga, ayaw kong i-discuss dito yung paraan para maligtas kayo sa tiyak na kamatayan sa 2030 ng mga nagpabakuna. Mayroong akong ituturo sa inyo na pwede nyong gawin. Actually, simple lang po ito. Nasa paligid nyo lang. Lalo na yung mga nasa probinsya, nasa paligid nyo lang po yung kagamutan ito. At yan po ang ituturo ko sa inyo. Yan ay kung mag-send muna kayo sa akin ng katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV. Ang tagal na po ako nagbibigay ng hint dito sa inyo, pero binabaliwala ninyo. So ito ngayon, ako naman ngayon ang maniningil sa inyo. O yun po ang kondisyon ko ngayon. Matapos nyo akong insultuhin, matapos nyo akong pagtawanan doon sa mga sampalok at saka doon sa kalamansi at saka sili na pang-iinsulto nyo pa na lagyan daw ng tuyo at masarap daw sa usawan ng inihaw na hito. So ngayon, ako, dito sa ituturo ko, ay maniningil ako. Take it or leave it ito. Ngayon, para naman Mr. Birana, para naman namimilit ka ng subscriber. Hindi po. Ibinabalik ko lang po ito. Dahil unang-una, ang pagkakaalam ko, lahat ng sinasabi ko rito, bagamat may mga pabiro akong mga sinasabi dati, alam ko na mayroon akong ibinibigay sa inyo na para sa kabutihan ninyo. Ang problema, hindi nyo pinapanood yung buong video. Kaya wala akong alam na talagang pinapanood ninyo para sa inyong kabutihan. So bakit ko naman ibibigay ng libre ito na ganun lang din naman ang trato nyo sa akin? Kaya ngayon, magkaliwaan tayo.
Mag-subscribe kayo sa akin, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung lason nang hindi kayo mamatay sa 2030. Ang gagawin nyo lang, alam nyo naman yung John Birana, i-send ninyo, mag-subscribe kayo sa Birana Live Studio TV, tapos i-screenshot ninyo yung inyong subscribe, yung katunayan na nakapag-subscribe kayo, ayan, dito sa John Birana Facebook account. Ngayon, magsasabi ko, wala na po akong pakialam kung ano pang sasabihin nyo na gusto ko lang magparami ng subscriber. Para ano? Wala, hindi ko, yan po ang tandaan ninyo. Sana wag yung mga ganung pag-iisip. Dahil kung napanood niyo yung mga sinasabi ko, ano ba ang purpose ng subscriber? Ang purpose po ng subscriber ay para maraming manonood doon sa mga video mo, kikita ka. Ay paulit-ulit ko nga pong sinasabi rito na magmula nung sumweldo itong Birana Live Studio TV, never pa po akong nag-withdraw sa kinita nitong Birana Live Studio TV. Never pa po. At pwede niyo po akong i-challenge diyan. Na ipapakita ko po yung bank book nitong Birana Live Studio TV na kahit centavos hindi ako nagwi-withdraw. Anong ibig sabihin? Hindi ko po kailangan ng pera. So ngayon, dahil nga sa mayroon akong ituturo sa inyo, total, inunahan nyo ako ng pang-insulto, adi, kung gusto nyo gumaling, kung gusto nyo matanggal yung lason sa dugo ninyo na dulot ng bakuna, mag-subscribe muna kayo dito sa Birana Live Studio TV. Ayan. Yun po yan. At doon naman po sa kwan, sa mga subscriber ko, huwag po kayong mag-alala. At pagka inugali ninyo ang panonood dito, malalaman ninyo yung kagamutan. Dahil hindi ko ilalagay sa gitna, hindi ko ilalagay sa huli, bahala na dyan. Pwede ako maglagay sa gitna, pwede ako maglagay sa huli ng partial. Para sa ganon, yung mga tamad na manood ng video ko, mapipilitan ngayon na panoorin yung buo. Gets nyo? Oh. Tingnan nyo. Wala eh. Huwag nyong iiso sa akin yan na nagpaparami lang ako ng subscriber. Bakit pa ako magpaparami ng subscriber? Mamamatay na nga kayong lahat sa 2030. Para ano pang kailangan ko? Oh. Wala na akong kailangan. At isa pa, matatanggal na ang internet sa Pilipinas. Tandaan niyo yan. So, pansamantala yan lang po muna ang i-discuss ko sa inyo. Pero, ang sasabihin ko, pangit naman eh, kung pati yung mga tumitira sa akin dati, ay magkakaroon ng benepisyo doon sa ituturo kung pangtanggal ng laso ng vaccine na yun. Paano yung panagsabi na ulol ako, di ba? Na, yung kako-comment lang, yung kahapon na video ko, ulol daw ako, hindi ko rin nakikita yung mga magagandang ginawa ni Marcos. Nandiyan yan sa video. So, kung ituturo ko dito sa inyo, ay mapanood din itong ulol din na ito, ay di siya nagbenepisyo. Kaya hindi nang gugustuhin ko. Kaya kayo rin, kung gusto nyo rin makatulong sa mga kamag-anak ninyo, kayong mga subscriber ko, kung gusto nyo tulungan yung mga kaibigan, kamag-anak ninyo, abay kumbinsihin nyo na, ipanood ninyo itong video kong ito. Para mailigtas din ninyo na huwag mamatay sa 2028. Nice, 2030. Ayan po. Ngayon, maniningil na ako eh. Ayoko na ng libre. Pero, correction, hindi po pira ang gusto kong ibayad ninyo sa akin.
Ang gusto kong ibayad din sa akin, yung hindi kayo gagastos. Pindot lang ang subscribe, pindot lang ng share, pindot lang ng kung ano, pati yung inyong, pati yung bunbunan ng mga kalbo ninyong mga kapitbahay, pindutin nyo na rin yan. Puntahan nyo si Bato de la Rosa, pindutin nyo ang bunbunan ni Bato de la Rosa. Tapos ang kwento. Malalaman nyo na kung ano yung ituturo ko na para matanggal yung lason ng vaccine na yan na pumasok sa dugo ninyo. So, ano man ang sabihin nyo ngayon sa akin, wala na rin akong pakialam. At, ganun eh. Never akong humingi sa inyo ng pera. Never akong, ako lang yung, dati lahat ng mga vlogger na yan, naglalagay ng mga Gcash nila dyan sa screen na yan. Pero ako, never ako naglagay dyan. Dahil hindi ko kailangan ng pera. Ulitin ko. Kaya ko lang gusto. Yun dito, dapat dati, di ba, nananawagan pa ako sa inyo. Na ang sinasabi ko pa rito, sikapin ninyong maparaming subscriber natin. Dahil kung sakali, papasukin ko na iyang politika, kahit na 1 hanggang 2 buwan lang ako manatili dyan. Pero wala pa rin. Ngayon, uulitin ko lang. Bago tayo magwakas, ulitin ko lang, para alam maintindihan ninyo. Baka sabihin ninyo na gawa-gawa ko ito. So, ngayon, mangilabot na kayo rito. Sa isang subscribe ninyo, maliligtas kayo rito sa ituturo ko. Kung gagawin ninyo. Palala sa lahat ng nagpabakuna noong COVID-19 ay hanggang taong 2030 na lang ang itatagal nyo ayon yan sa Health Organization. Bago yan, makakaranas muna kayo ng panlalabo ng mata, panghihina ng katawan, hirap sa paghinga, madaling mapagod, cancer at sakit sa puso. Huwag gawing biro ang post na ito, share para marami ang maalerto. Nasa post namin ang mga vaccine na may side effect. Tingnan. Palala sa lahat ng nagpabakuna noong COVID-19 ay hanggang taong 2030 na lang ang itatagal nyo ayon yan sa Health Organization. So, yan po. Kaya hindi ba, wala ba kayo natatandaan? Ang sinasabi ko po dyan, kung balikan nyo yung mga videos ko, mapalad ang nakakakilala sa akin. Dahil ngayon nakilala nyo na ako, sa lahat ng uri ng lahat ng uri ng kasakuna, lahat ng uri ng mga kung ano pa, ligtas kayo. Dahil ang kaharap ninyo ay hindi matatawaran yung naging experience ko, yung kaalamang ibinigay sa akin ng Panginoon. Yan lang po yan. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, huwag po kayong mag-alala. Ugaliin nyo lang pong manood ng video ko na huwag kayong mag-i-skip. Halimbawa, i-skip nyo man at may trabaho kayo, patayin nyo, balikan nyo. Pagka nagkaroon ka, ang maimportante, mapanood nyo ng buo yun para makatsaap ninyo yung ituturo ko sa inyo sa mga susunod na araw. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.